So, yun, no? So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, trending po ngayon itong si Yorme, si Isko. Kasi po, no, pinaunlakan ni Isko Moreno yung imbitasyon ng SMNI na siya po ay ma-interview ng mga banateros. So, may pagkakataon po dun sa interview po ng 2 oras yun na itong si Yorme nga po ay tinanong ni Pangit, ni Jay Guevara. Pangit yun, di ba? Oh. So, nung tinanong nga po ni Jay Guevara itong si Yorme, no, na kung naniniwala ba si Yorme na mayroong kasalanan si PBBM dito sa maanumalyang flood control, hindi po nila nagustuhan, no? Ang naging sagot ni Yorme, hindi ito yung kanilang ina-expect. Kasi ganyan kabobo itong mga to, no? Akala kasi nila, porket na tinira ni Yorme si PBBM nung eleksyon, hanggang ngayon, ganun pa rin po yung sitwasyon. So, hindi nila na-realize yun, no? Iba pala si Yorme. So, si Yorme, sabi nga ni Yorme, di ba, nagsalita na yung 31 million. So, respeto natin yun. No? Pero itong mga DDS talaga, hindi nila, pero by the way, ito na lang pa. Panoorin na lang natin to, no? So, ngayon, ang gagawin ngayon natin, panoorin natin yung buong interview ng pagsagot nga po ni Yorme dun po sa tanong. Kasi po, yung mga kumakalat po na video po ngayon, sa internet, medyo splice na eh. So, ito mga ka-Streetwise, no, ito yung video kumakalat po ngayon sa internet. Napakita ko lang sa inyo pakakaiba, no, kasi splice po ito eh. So, ako hindi talaga ako agree sa mga nag-splice ng video kasi hindi nyo nakukuha yung buong narrative eh, pag ini-splice eh. So, ito, panoorin muna natin ito. Ito yung kumakalat na video po ngayon. Ito. Sige. Si Jay Pangit Guevara yung nagtanong, pangit talaga nito. Nakawan na nangyayari sa gobyerno. Bung Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Ano yun chismis yun eh. Oh, parang showbiz ang dating. Oh. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. Oh, may kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya eh. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na may mga... Yan, so actually, end of video na po yan. So hindi kasi, hindi kasi ang gusto kong palabasin dito mga kababayan, no, ito So alam niyo naman po, no, na yung mga ibang mga kaibigan po natin mga vlogger, nakipag-meeting po kay Isko nung nakarang araw. Monday ata yun, no? Hindi ako nakasama kasi dialysis ko yun eh. So syempre nakita kami ng Tuesday ba kami nakita? Tuesday ata yun, or Thursday ata, hindi ko nakalimutan. Thursday, oh. So napag-usapan namin kung ano yung naging development doon sa meetup nila kay Isko. So isa sa mga ito kwento nila sa akin to Sayang kasi hindi ako nakapunta kasi nga 'di ba? Dialysis nga po ako eh. Nung oras na 'yon o nung araw na 'yon, 'di ba? So ngayon ang sabi daw ni Isko, no, na open up yan yung interview niya kay Banat Bay. No, paparating pa lang naman noon, 'di ba? Paparating pa lang po yung interview ni Isko kay Banat Bay na open up na po yan nung meeting po ng mga kaibigan natin nung Monday. So ang sabi talaga ni Isko mga kababayan, yang si Banat Bay, no, ang gusto lang talaga niyan meron siyang mapiga kay Isko na pambanat kay PBBM. So sabi naman ni Isko, ni Yorme, wala silang mapipiga sa akin. And to be fair nga po kay Isko, no, kasi panonorin natin yung buong video para makuha nyo yung narrative na talaga nililigaw sila ni Yorme. No, hindi nila makuha yung sagot na gusto nila So nililigaw sila ni Yorme. So good job dito si Yorme, no, kasi alam naman natin na si PBBM ngayon at si Yorme are in good terms. Pero ang point natin dito, no, hindi nagpadala itong si Isko, no, sa mga banateros. Hindi katulad ni Toby Chanko na talagang, nagpadala. Ewan ko lang kung nagpadala o talagang ganun talaga siya. Pero, ang point natin dito, no, kung kukumpara po natin yung interview ni Toby Chanko kay Yorme, makita na natin dito na talagang kinain ng buhay si Toby Chanko.
kung ano-ano na sinasabi. Tuwan-tuwa yung mga banateros kasi nga po, no? Bayaw ni Toby Chanco si PBBM sa pinsan, pero nilaglag niya. Oo. Si Yorme hindi niya ginawa to. Ang ingay ko na sa ito yung buong ito yung buong video nung tinatanong si Yorme tungkol nga po dito kung meron bang kasalanan si PBBM sa flood control. Kasi yung pinakita kong video kanina, splice video po yun. Pangit yun pag splice video. Ito mahabalan to ng mga 5 minutes. Yan. Napag-usapan na yan, Ghost Project na yan. Kasi ito yung Ano yung mukha ni J. Guevara talaga, pangit talaga to, no? Pangit talaga. tinatanong ng mga netizen ngayon. Naniniwala po ba kayo na mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno? Ano yun chismis yun parang showbiz ang dating. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. But generally, like for example, I'll put it sa akin na lamang. Sa akin na lamang. Halimbawa lang, isang department head ko. Tapos sa department head ko may bureau. May nangalawit. Katulad So nakita nyo na yung pagkakaiba, no? Kita nyo na, no? Yung kaninang video yung pinakita ko, splice po yun. So ito yung pinakabuong narrative. So at least, you get my point, di ba? May nag-text sa akin, kinutongan na clamping, ang bayad 900, inoperan 600. Walang resibo. Kilala nyo yun. Kilala nyo yung nag-text sa akin na yun. Kilala siyang personality. Immediately siniyasat ko. Tapos ano ngayon? Tigpak. Kasi totoo yung reklamo. So sabi ko, pag pinabayaan ko yun, yung simula sa baba, papalo kay Oli papalo sa akin. Ako mananagot as leader. Kasi under sila sa executive. Aakuin mo. Aakuin mo yung responsibilidad. Ganun ako. Pero yung ipagtuturo ko yung ibang tao, hindi ko titingnan ang sarili ko, baka mamaya maligaw tayo ng landas. Tama. May Tama. Tangina mo ka pala, J. Guevara. Bukod sa pangit ka na, di ba? Turo ka ng turo. Wala namang ebidensya. So actually, mga kababayan, no, ipipilit pa nila yan. Yan tanong na yan, ipipilit pa nila yan na makasagot si Yorme na parang pinagbibintangan niya na si PBBM yung sangkot sa mga anomalya po sa gobyerno ngayon. Continue natin para get my point, no? Wala na ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. Di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa mang matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is... Yan ang sinasabi ko sa inyo Ipipilit pa talaga nila Kilala ko yung ganyang klase narrative, no? Yung mga anti-Romualdez yan Hindi. Si Saldico, hindi daw kikilos nang walang basbas ni Martin. So yun yung sinasabi ko. Diba? Ayan po yung narrative ng DDS na pag si Martin po talaga na-implicate dyan sa flood control scandal nang walang ebidensya, napakadali na pong ituro ni PBBM dyan. Kita nyo, di ba? Yan yung narrative ng DDS Pero, tinan nyo kung paano sila niligaw ni Isko dito corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association Bobo rin talaga nito ni Banat Bay no? Alam naman natin na na co-equal branch po yung executive tsaka judiciary Hindi siya, executive tsaka legislative Ewan ko, bobo talaga niya ni Banat Bay talaga, no? So, yun ang ebidensya mo, putang ina ka mo ka. Yun ang ebidensya mo, Banat Bay. Hindi kikilos si Romualdez na walang basbas ni PBBM. Sapat ba ang ebidensya yun? Tatayo ba sa korte yun? Tanggalingan natin. Kita nyo, di ba? Ganyan ka bobo yung putang inang mga DDS na yan.
No? Alam naman natin na si Romualdez hindi kikilos yan ng walang basbas ng presidente. So yun ang ebidensya ninyo. Pupunta kayo ng korte, sasabihin nyo yan. Hindi naman kikilos yan, hindi naman yun natuso ng presidente. So, tatanggapin ng korte yon. Baka korte ng DDS, pwede yun kasi mga tanga yung mga nandun, mga abnormal yun nandun. Pero sa korte po ng Pilipinas, hindi ubra yung ganung klaseng reasoning na yung ganun ebidensya na yun. Come on. O sige, okay na, panoorin na natin kung paano siya niligaw ni Isko dito. Sige. Misa pag na-associate ka, for example, si President Marcos, pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Tama. Hindi, straightforward. Tatawa-tawa yung mga DDS, samantalang mga DDS nagpakalat niyan. Di ba? Tatawa-tawa yung mga banateros. Nung pinagkakalat po na si Isko ay komunista, mga DDS po yung mga nagpasimula niyan. Andun ako eh. Kasi yung mentor ko sa pagbablog, kasali po dun eh. Kasali po sa pagpapakalat ng fake news na yun eh. Pinanood ko yung pinanood ko yung mentor ko ng sa pagbablog ko, no. Tapos yung ebidensya niya, si Isko daw po katabi nil ng mga malalapit kay Joma Sison, at ito daw po nangyari nung nakikipag-usap ang gobyerno ng Pilipinas sa NPA, kanila Joma. So si Isko daw po is naging representative ng mga NPA nung Pistok. So Pistok Pistok nga yun eh. No, so ibig sabihin nun, malamang kampante yung mga taga-NPA na si Isko yung maging representative nila. So ibig sabihin NPA na si Isko. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So may kasalanan na si BP dahil may picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. Di ba? Correct daw. So, wala na, naligaw na sila. Naligaw na. Naligaw na yung mga bobong mga banateros. So, actually, wala nang yan. Kung tutuloy pa natin yung video na yan, 5-5 yata hindi na napag-usapan dyan kung may kasalanan ba si PBBM. Niligaw na sila ni Isko. Tangina. Ilan sila doon? Si Judea, si Dadang Bobo, si Oli, si Banatbay, si Bingot. 5? 5 ba sila doon? Puta, 5 kayo. Nayari kayo ni Isko. So tama yung sinabi sa atin ng mga kaibigan natin na nakipag-meet kay Isko. Na kahit ano naman gawin nila, wala silang mapipiga sa akin. Sabi ni Isko yan sa kanila. So, abangan nyo na lang, no? Yung pag-guess ni Isko sa Bengador. Ewan ko lang kung pwede na ako, baka pwede na ako mag-Bengador, no? Kasi okay na yung boses ko. So yun mga babayan, no? So kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa ginawang tanga nga po itong mga itong mga DDS na to. Actually, 6 pala sila, no? Si J. Guevara pa pala. Si Oli, si Dada, si Banatbay, si Bingot, si Judea, si pangit na J. Guevara pa pala, no? So, 6 sila, no? Pinagdaroan sila ni Isko. Wala silang napiga. So, yan. So, yan po sa team replay naman sabi nyo nga po dito sa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, no, so pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo mamaya. Okay, thank you po. Salamat. Bye-bye.